Ako si Maria at ito ang aking kwento. Sa Crawford Mansion, walang tigil sa pag-iyak si Trixie. Namamagana ang mga mata nito. Sa tuwing naiisip niyang magkakahiwalay sila ni Jeremy, para siyang mamamatay sa sakit. Iha, tumahan ka na. Hayaan mo akong umayos at gumawa ng paraan para maayos ang pagkasama ninyo ng aking anak. Pero mommy, it's been 5 years. Subalit wala pa ring pagbabagong pakikitungo niyo sa akin. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Lalo niyang pinagigihan ng pag-iyak para lalo nang maging kaawa-awa sa matanda. Dito magaling si Trixie, ang kunin ng loob ng mag-asawa para makakuha ng simpatya. Sa loob na 5 taong pagkasama nila ni Jeremy, naging napakabuti na magulang ng kanyang asawa, lalo na ang biyanan niyang babae. Lahat ng kanyang naisin, kanyang nakakuha. Lahat ng kanyang sabihin, pinapaniwalaan ito nang walang halong pagdududa. Kaya naman ang pakiramdam niya, siya pa ang anak ng mga to kaysa sa kanyang asawa. Marami pang panahon para maayos ang inyong pagkasama. Kung ano mang kumakalat na balita tungkol sa aking anak, huwag mo na lamang paniwalaan. Narinig mo naman ang sinabi niya, hindi ba? Wala siyang dapat ipaliwanag dahil wala siyang ginagawang masama. Kaya't ipadatag mong loob mo. Hindi ka magagawang lokohin ng aking anak. Kumuyom ang kamay ni Trixie. Naalala niyang pagkikita nila ni Ferlita. Walang hiya ka? Bakit bumalik ka pa? Namumuhing sigaw ng isipan niya. Siya nga pala, anong ibig sabihin ni Jeremy na tungkol sa kasunduan? Umamin ka nga sa akin, Trixie. Ano na pagkasunduan ninyong dalawa na hindi ko nalalaman? Malumanay na tanong ng ginang. Mommy, Trixie, sabihin mo sa akin, hindi mo kailangan maglihim, tandaan mo. Kakampi mo kami ng daddy mo. Hindi mababagong ng kasunduang yan ang pagtingin namin sa iyo. Pinahin ni Trixie ang luha. Gumaan ang kanyang pakiramdam. Lumakas ang kanyang loob. Sa pamilyang to, mas mahalaga siya kaysa kay Jeremy, kaya't wala siyang dapat ikatakot. At habang asawa siya nito, makukuha niyang lahat ng gusto. Nagitla si Victoria sa pinagtapat ni Trixie. Nagtatagis ang ngipin niya sa galit. Malakas sinampas na matanda ang kamay sa mesa. Bakit ngayon mo lang sinabi sa akin ang tungkol sa bagay na to, Trixie? Sa loob ng halos 5 taon, nagawa mo akong paglihiman? Ako nakakampi mo sa lahat ng bagay. I'm sorry, Mommy. Akala ko kasi magagawa kong paibigin siyang muli sa akin sa loob ng 5 taon, pero nagkamali ako. Lumapit siya sa biyanan, lumuhod sa harapan nito para magmakaawa upang ipakita ang kanyang pagiging desperada. Mommy, please, nagmamakaawa ako. Tulungan niyo akong manatili sa akin ng asawa ko. Hindi ko siya kayang mawala, mamamatay ako. Nagingit-ngit man sa galit si Victoria, nakuha niyang kumalma. Inawakan niya ang kamay ni Trixie at inalalayan tong tumayo. Hindi mo kailangan magmakaawa sa akin, Trixie. Katulad ng sabi ko sa iyo kanina, kakampi mo ako sa lahat ng oras. Hayaan mo't gagawa ko ng paraan para maayos ang pagsasama ninyo ng aking anak. At may paraan na akong naisip para di kanya tuluyang iwan. Inaplos ng ginang impes na puso ng babae. Kailangan mong magbuntis. Kapag nabuntis ka, natitiyak kong magpapagong isip niya. Kilala ko si Jeremy at sigurado ko di niya bibitawan ng responsibilidad, lalo na kung ito'y tungkol sa pagiging magulang. Pero mommy, paano? Simula kasal kami, hindi niya ako inuwian kahit 1 beses. Mas pinili niyang humiwalay ng tirahan kaysa makasama ako. Ayaw niya sa akin, mommy. Di niya ako pinapahalagahan. Ano niya sabay hagulgol ng iyak. Kasalanan to ni Ferlita. Inagaw niya sa akin ang asawa ko. Banggit niya sa pangalan ng babae para makuhang simpatya lalo ng matanda. At hindi nga nagkamali sa Trixie. Ito ay mag-uusisa. Anong ibig mong sabihin, Trixie? Anong kinalaman dito ni Ferlita? Lalong nilakasan ni Trixie ang pag-iyak. Bumalik na siya ng bansa, Mommy. Hindi lang yun. Nilalandi niyang asawa ko, Mommy. Gumagawa siya ng paraan para maagaw ang asawa ko. Mommy, ano ang gagawin ko? 2 buwan lang ang natitirang panahon sa pagsasama namin ni Jeremy. Natatakot ako na baka magtagumpay siya. Namula sa galit ang mukha ni Victoria. Ang marinig ang pangalan ng babaeng yon ay sanhi ng pagkulo ng dugo niya. Napukaw ang atensyon ng ama ni Jeremy na si Crisostomo nang marinig ang pangalan ng babae na pakakasalan sana noon ng kanilang anak.
Bumalik na pala ng bansa ang babaeng yan. Victoria, gumawa ka ng paraan para hindi siya makagulo sa pagsasama ng dalawa. Hindi ko gustong papasok ang babaeng yan sa pamilyang to. Ang katulad niyang naging basura, di na babagay sa Crawford family. Huwag kang mag-alala, mahal ko. Ako ang bahala. Hindi ako papayag na mapunta sa kanyang ating anak. Tama ka. Di na babagay ang tulad niya sa pamilyang to. Kung may nababagay man sa ating pamilya, si Trixie lamang yun at wala ng iba pa. Sinupil ni Trixie ang ngiti sa labi. Kakamping niya ang magulang nito. Wala siyang dapat na ikabahala sa ngayon. Kung inaakala mo na papayag ako, na basta na lang tayo magkahiwalay, Jeremy, nagkakamali ka. Isip-isip niya. Nang makita ni Trixie ang lalaking hinahanap, tila hinila niya ito sa isang sulok kung saan walang makakakita sa kanila. Kuya, anong ginagawa mo dito sa mansyon ng mga Crawford? Huwag mong sabihin sa akin nandito ka dahil gusto mo lang akong makita. Kuya Omar naman, bakit bang tigas ng ulo mo? Pwede mo naman akong tawagan kung gusto mong makipagkita sa akin. Bakit kailangan puntahan mo pa ako? Relax, Trixie. Hindi ikaw ang pinunta ko dito. Hindi naman ako tanga para ibuking na kapatid kita. Relax, Trixie. Nandito ako dahil amo ko si Ma'am Victoria. Siya nga pala, di ko nagustuhan ang ginawa sa'yo ng asawa mo. Kumukulo ang dugo ko sa pambabaliwala niya sa'yo. Kung di mo lang asawang Jeremy na yon, matagal ko na siyang ibinaon sa lupa. Huwag na huwag mong gagalawin ng asawa ko, kuya. Tinaas ng lalaki ang kamay. Relax, baby sis. Huwag kang sumigaw dahil baka may makarinig sa atin dito. Huwag kang mag-alala dahil wala akong balak patayin siya. Sandali, may paparating. Baka may makakita sa atin. Umalis ka na. Taboy ni Omar sa kapatid. Kuya! Gumuso si Trixie at maya-maya. Parang bata ito na yumakap sa kapatid. I miss you, kuya. Mahal na mahal kita. Nang makaalis si Trixie, ngiting-ngiti, bumuga ng usok ng sigarilyo ang lalaki. Di pa rin nagbabagong kanyang kapatid. Likas pa rin dito ang pagiging malambing. Gagawin ni kuyang lahat para sa iyo, Trixie. Gagawin kong lahat para maging masaya ka. At kung si Jeremy ang kailangan mo para sumaya, pues, makukuha mo siya. Puno ng otoridad, lumakad si Victoria Crawford palapit sa front desk ng Whitman's Building. Kapansin-pansin ang aura nitong mapagmataas na napansin ng mga empleyadong naroon. Nasaan si Ferlita Tuwazon? Ilabas niyo siya dahil nais ko siyang makausap. Nakilala agad ng lahat ng babae. Ito si Victoria Crawford. Mula sa pinakamayamang pamilya sa bansa. Bilang paggalang siya ay bahagyang yumukod sa matanda. Good morning, madam. May appointment ho ba kayo kay Ma'am Tuwazon? Sarikasikong natawa ang matanda. Nakapaloob sa tawang yon ang pagkairita sa tanong ng receptionist sa kanya. Bakit kailangan ko pa ng appointment para lang kausapin ng tulad niya? Do you know who I am? Marami ng bali-balita masama ugali ng matandang babae, mapagmataas at matapobre. Batid yon ng karamihan, subalit hindi pa rin makapaniwala ang mga naroon sa kanila nitong masasaksihan. Bingi ka ba? I said I want to talk to Ferlita Tuwazon. Where is she? It is a simple question, yet you don't know how to answer it. Ako si Victoria Crawford. Do I really need an appointment just to talk to that low woman? Sa kabila ng takot at panginig ng receptionist, ngumiti ito at pilit na nagsalita ng kalmado sa harapan ng ginang. I am really sorry, madam, but we have a policy in our company. I don't care about its policy. Where is she? Kung ayaw ninyong papasukin ako sa opisina niya, ilabas niyo siya dito dahil kakausapin ko siya. Magsasalita pa sana ng receptionist, subalit dumating ng secretary ni Dexter. What's happening here? Nang mapatingin ng babae kay Victoria, ay namilog ang mga mata nito. Oh, madam, what can we do for you? I'm here to talk to Ferlita Tuwazon. Now! Sumenyas ang secretary ni Dexter sa receptionist na siya na ang bahala. Mukhang magkakaroon ng gulo kung di pagbibigyan ng matandang Crawford. Ferlita's POV. Simula kahapon, di na walang init ng ulo ko. Bukod sa sinira niyang date ko kahapon, kung ano-ano pang sinasabi nito. Kung magsalita siya, parang di siya nakatali sa iba. Napakababaero niya. Lalo pang nag-init ng ulo ko na makita ang kahon ng cherries sa visitor's table. May hinala siya kung saan galing ito. Ma'am, umahangos na pumasok sa office ko si Rona. May bisita ka. Kumunot ang noo ko. Bisita? Si Mrs. Victoria Crawford.
Napatayo ako sa pagkabigla. Ano ang ginagawa ng ina ni Jeremy sa Whitman Building? Saglit ang tanong na yon sa isipan ko. Agad din akong napatango-tango. Mukhang alam ko na kung bakit siya naririto. Let her in. Lalabas pang bastos ako kung itataboy ko siya ngayon. Okay, ma'am. Di nagtagal, pumasok ng ina ni Jeremy. Nakataas pang kili na matanda habang sinusuri niya ang opisina ko. Tulad ng dati nasa mukha nitong aura na mapang mataas sa iba. Well, totoo nga ang balita. Nakabawi ka na sa pagkakalugmok mula nang mawala ang mga magulang mo. Umupo to sa ibabaw ng hita at pinatong ang bag na alam kong milyones ang halaga. Mga to parang mapabaling ka sa aking pamilya. Pinigilan kong sariling magpakita ng anumang emosyon sa harapan niya. I greet her, trying to be nice, sa kabila ng kanyang sinabi. Good morning, Mrs. Crawford. What can I do for you? Di ka naman siguro nandito lang para punahin ang opisina ko, tama ba? Nawala ang ngisi sa labi ni Victoria. Dumaan ang iritasyon sa kanyang mga mata. You're right, Ferlita. Mas mahalagang sadya ko kaya ako naririto. Di na ako magpapaligoy-ligoy pa. I want you to stay away from my son. It's been 5 years. Umaasa ka pa rin bang makukuha mo siya mula kay Trixie? Siguro naman dilingid sa kaalaman mo na may asawa ng anak ko. Di mo naman siguro gusto na maging kirida para lang mapabilang sa aming pamilya? Nagulat ang ginang na magawa kong tawanan ang pang-iinsulto niya sa akin. You laughed? Why would I? Hindi ba nakakatawang sinabi mo ngayon lang? Matapang akong tumingin sa mga mata niya. Gusto kong ipakita sa kanya na hindi niya ako masisindak. Hindi ba't parang ang unfair naman yata ng gusto mo? The fact na akong nilalapitan ng anak mo at kinukulit, hindi ba't siyang dapat nasawayin mo at hindi ako? Galit pang tumayo ito. Ingrata! Umangat ka lang kung umasta ka, kala mo kung sino ka na? Baka nalilimutan mo, mas mataas pa rin kami kesa sa'yo. Mrs. Crawford, hindi ko tinitingnan ang sarili kong mataas sa mga Crawford. Nagawa kong sabihin niya na magalang at kalmado, kahit di niya deserve na kausapin ng ganito. I always see myself as a normal and uneducated person. Di ako mapagmataas, and yet, hindi rin naman ako mababa. And please don't shout. Ayokong isipin nila na ang mga katulad mong mataas, kayang manigaw at tumaktong mababa sa harapan ng average person kagaya ko. It is unpleasant to see, right? You! Nanginginig sa galit, tinuro siya ng ginang. Namumula ang mukha nito sa labi sa pagkapahiya. Hindi pa tayo tapos, Ferlita. I am warning you. Stay away from Jeremy. Hindi ang tulad mong nababagay sa anak ko. Hiyaw nito sa galit bago nagmarcha palabas ng aking opisina. Bumuga ako ng hangin, napahilot sa aking noo. Kahapon lang si Jeremy ang nagpasakit ng ulo ko ng ganito. Tapos ngayon naman ang mommy niya. Kasalanan to ng lalaking yon. Kung layuan sana siya nito, hindi magagalit ang ina nito. Bumuntong hininga ko. Noon pa man dama ko na, di talaga ako gusto ng ginang para sa anak. Tiniis kong mababa nilang tingin sa aking mag-asawa dahil mahal ko si Jeremy. Kung hindi lang siya ina ni Jeremy, baka binastos ko siya sa paraang nararapat sa kanya. Pagiging mayabang at ingrata na ba ang pagsasabi ng totoo ngayon? Samantala, nagpupuyo sa galit si Victoria. Mommy, ano nangyari? Tanong ni Trixie na nagpupuyo sa galit na matanda. Mayabang ng Ferlitang yon? Kung umakto para bang napakataas na niya at hindi galing sa basurang pamilya? Di nadala si Ferlita sa pananakot ng ina ni Jeremy. Nakadama ng pagkabahala si Trixie. Mommy, paano na to ngayon? Mukhang desidido talaga siyang agawin ng asawa ko. Kaya't pati sa pagkapit sa may-ari ng Whitman Company, ginagawa niya. Anong ibig mong sabihin, Trixie? Nagpakita si Trixie ng malambot na ekspresyon sa harapan ng ginang. Yung din ito mahahalata na isang paninira ang mga sinasabi niya. Narinig kong usap-usapan na kaya niya narating kinalalagan niya ngayon dahil sa panglalandi niya kay Mr. Dexter Whitman. She used her body to achieve everything she has now. Isa siyang manggagamit, Mommy. Lihim na napangisi si Trixie na makitang paniningkit ng mata na matanda sa galit. Kaya hinding-hindi ako makakapayag na makapasok ang babae yun sa pamilyang to. Kung may nararapat man sa anak ko, ikaw yon, Trixie. Ferlita's POV. Kanina pa napapailing si Marvin habang pinapakinggan ang kwento ko tungkol sa pagsulpot ni Jeremy sa mismong araw ng date ko. Narito kami ngayon dalawa sa isang coffee shop. Pagkatapos ng trabaho, saglit na nagkita kami bago siya sumalang sa operation schedule niya.
My God, Ferlita, it's a sign. Lalong di maipinta ang aking mukha sa sinabi niya. Sign of what? Of being a jerk. Well, tama ka. Siya naman tong lapit ng lapit sa akin eh. Pero kung pagsalitan ako ng kanyang ina, parang ako pang linta. Sumimsim ng iced coffee si Marvin. Anong kinalaman ng malditang ina ng ex mo? Don't tell me tinawagan ka niya para sabihin na layuan mo ang anak ko. Nasamid pa to sa aking sunod na sinabi. Di niya ako tinawagan. Pinuntahan niya ako mismo sa office ko. Really? Ani yan na makabawi. Bigla tuloy akong kinabahan para sa'yo. Alam naman natin ang ugali na matandang yun. Oo, makapangyarihan ng pamina nila. Pero kung umasta naman, parang pag-aari ang buong mundo. Magkakaroon ka ng laban sa pagitan ninyong dalawa. Anong plano mo ngayon? Laban? No, Marvin. Wala sa plano ko makipaglaban sa kanya or whatsoever. Basta wag lang niya akong aapakan. Kahit paano, ina siya ng ex ko. Pero wag siyang aabot sa puntong babastusin niya ako. Dahil may hangganan ng pasensya ko. Lalo na sa tulad niyang wala naman naging ambag sa buhay ko. Kay Jeremy, anong plano mo sa kanya? Ano bang klaseng tanong yan, Marvin? Of course, wala. Kumunot ang aking noon na mapansin na para bang nagdududa ang tingin niya sa akin. Don't look at me like that, Marvin, okay? Di ako tanga para pumatol sa lalaking may asawa and besides, di na ako tinatablan sa kanya. Hindi ko na siya mahal. Tsaka sinaktan niya ako noon. Masakit ang alaalang iniwan niya sa akin. Mapait na dugtong ko pa. Sige na, uuwi na ako. Malapit ng operation mo, bye! Marvin's POV. Naawa ko kay Ferlita sa totoo lang. Nagmahal lang siya ng totoo pero siya pang nasaktan ng labis noon. Tapos ngayong maayos ng kalagayan niya, saka naman manggugulo si Jeremy at ang kanyang ina. Ba't pandaming kontrabida sa buhay ng kaibigan ko? Doc Galandes, malapit ng operation ni Mrs. Ingrid. Sige, pasunod na ako, Doc. Sagot ko sa kapwa ko doktor na kasamang mag-oopera. Pareho naming naabot ang mga pangarap namin ni Ferlita sa pamamagitan ng pagsisikap namin, kaya't walang sino mang dapat na umapak sa aming dalawa. Parang kapatid ko na si Ferlita, kaya naman kapag may sumalbahe sa kanya, handa akong ipaglaban siya. Pagkatapos ng halos 6 na oras na operasyon, pagod na pagod akong sumandal sa pader. Masakit ang leeg ko at hindi ko to maigalaw. Napahinto ako sa aking tangkang pag-alis na makita ko si Brian. Siyempre, kilala ko ang babaeng to. Ito yung mahanging pulis na kaibigan ni Jeremy. Bakit kasama niyang direktor ng aming ospital? Tumalikod na ako para di niya ako mapansin. Madalas kasi ang mata ng visit na to, lalo na pagdating sa babae. Laging handang makipagtulungan sa aming ospital sa paghahanap sa kanya, Sir Smith. Hanggang ngayon, hindi kami tumitigal para mahanap siya at mapanagot ang kanyang ginawa kay Mr. Crawford. Nakalagpas na sila sa pwesto ko. Narinig ko pa rin ang usapan nilang dalawa. Napahawak ako sa baba ko. Ano kayong pinag-uusapan nila? Mr. Crawford? Tungkol ba to kay Jeremy o sa kanyang ama? Dahil hindi ako mapakali, nagtanong-tanong ako sa mga kasamahan ko. Baka kasi may alam sila na hindi ko pa alam. Bilib din ako sa'yo, no? Pagod ka na't lahat-lahat. Pero pagdating sa chismis, mukhang buhay na buhay ka. Kaya ka nasasabihang chismosa eh. Ani ng isa kong kasamahan. Anong chismosa? Nagtatanong ng chismosa na agad? Ang tawag dito, curious. Ano, may alam ba kayo? Di nagpaawat na tanong ko. Sa pagkakaalam ko, confidential ang tungkol sa bagay na yan. Pero may usap-usapan na rin na lumalabas. Lumapit ang nurse na si Jody para bumulong. May tao daw na nanloko kay Mr. Crawford 5 years ago, pero walang makapagsabi kung sino yon dahil nakatago lahat ng records niya. Alam ng lahat kung gaano kayaman ng Crawford family, di ba? Marahil hindi nila gusto na pagpiestahan sila ng media kapag lumabas ang tungkol sa sekretong yon. Kaya pala mismong direktor nitong ospital ang kausap ni Brian. Pero ano nga kaya ang sekreto na yon? Maikukwento ko nga ito sa kaibigan ko mamaya kapag nagkita kami. Marvin, beautiful. Sabi na nga ba ikaw yung nakita ko kanina eh. Nang marinig ko ang boses ni Brian ay nagpanggap akong walang narinig. Pero dahil sadyang babaero at walang hiya, hindi siya tinabla ng pangdededma. Nang ibabaw ang ganda mo rito sa ospital, may lakas ka ba mamaya? Date tayo, gusto mo? Lahat na lang nakakasalumuha ko puro babaero. Una, ang kaibigan kong si Dexter. Pangalawa, ang kasamahan ko mga doktor. Tapos ngayon, itong pulis na to na feeling gwapo.
Marvin naman. Hanggang ngayon masungit ka pa rin sa akin. Naniniwala tuloy ako sa sinasabi nila na matagal ka nang may gusto sa akin. Tangina, sigaw nito at malakas ko siyang sisipain sa binti. Dinig ko ang pag-alingking-king niya sa sakit habang papalayo ako. Pero naalala kong bigla ay yung tungkol kay Jeremy. Di kasi ako mapakali kapag hindi ko nalalaman ang isang bagay na kumukuha sa curiosity ko. May tao raw na nanloko kay Jeremy at nakikipagtulungan ang ospital na ito para hanapin ito. Ibig sabihin ay nagtatrabaho sa ospital ang hinahanap nila. Pero sa anong rason? Anong klaseng panloloko ang natanggap na isang Jeremy Crawford na kailangan nilang itago? Lalo namang nabubuhay ang curiosity ko sa dami ng aking tanong. Tara, kape tayo? At dahil babaero siya, agad siyang pumayag. Napailing na lamang ako. Mga lalaki nga naman. Jeremy's POV. Shit! Mura ako pagkatapos ng usapan namin ni Brian. 5 taon na, pero wala pa ring balita sa pinapahanap ko. Pati ang taong nasa likod ng pananakit kay Ferlita ay hindi rin mahanap. Muli akong napamura. Ang paghahanap sa kanila parang paghahanap ng butil ng bigas sa dayami. Napakahirap. This is the first time I have had difficulty finding something like this. It's like they know my every move and it's frustrating me. Come in. Ani ko na makarinig ako ng katok. Sir, nasa ibaba si Ma'am Victoria, hinihintay ka. Kumunot ang noo ko. Anong ginagawa niya rito? Di naman siguro naritong matanda para sampalin lamang ako. I'm coming. Yumuko ang babae matapos marinig ang matipid kong sabi bago magalang na umalis. Ganon na lamang ang pagtataka ko nang makasalubong ang mga kasambahay kong may inaakyat na maleta at mga gamit. Nagsalubong ng tuluyan ng aking kilay na makitang marami pang gamit sa ibaba. Stop it! Inawakan kong driver kong si Tom para pigilan. Who owned those things and gave you the permission to put those upstairs? Ako, Jeremy. Taas noong saad ni Victoria. Sumulpot to kasama si Trixie na animo di makabasag pinggan na ekspresyon na nakapaskil sa mukha. Panahon na para gampanan mo ang pagiging asawa kay Trixie, Jeremy. You're not getting any younger. Nais na namin magkaapo ng daddy mo. Sinabi ko naman sa'yo, hindi mo pwedeng takasan ng responsibilidad mo. Asawa mo si Trixie, kaya responsibilidad mong bumuo ng pamilya sa kanya. Kaya't simula ngayon, dito na siya titira? Matatag na deklara nito. Umiiral ang pagiging diktador ng pamilyang Crawford. I looked blankly at Trixie while clenching my fist. Kung magtago to sa likod ng madrasta ko, animo, takot to sa akin. Nagpapanggap na napipilitan, pero ang totoo ito ang gusto ng babaeng to. Don't look at her that way, Jeremy. Kaya natatakot si Trixie sundan ka, saan ka man lumipat dahil tinatakot mo siya. Lumapit to sa akin, dumuduro na ang daliri. Desisyon namin to ng iyong ama, Jeremy. Sa ayaw at sa gusto mo, dito na si Trixie titira. Di na namin matiis ang balibalita na may problema sa pagkalaki ng isang anak namin ni Crisostomo. Sawa na kami ng iyong amang linisin at pigilan ang paglabas ng mga balitang yan sa buong bansa. Bigyan mo kami ng apo, Jeremy. Gusto namin ang iyong amang gampanan mong tungkulin mo, hindi lamang sa iyong asawa, kundi sa ating pamilya. Bigyan mo ng tagapagman ng ating pamilya. Binigay ni Trixie ang nakakaawang ekspresyon na magagawa ng kanyang mukha. Mommy, hindi mo kailangan pilitin si Jeremy kung ayaw niya. Ayokong isipin niyang pinipilit ko siyang pakisamahan ako. Kinabakasan ng awa ang mukha ng ginang na makitang takot at pagkapahiya ni Trixie. Nakita mo na, Jeremy? Napakabutit maunawain ang asawa mo. Ikaw pa rin ang iniisip kaysa sarili niya? Inawakan nito ang balikat ni Trixie. No, iha, simula ngayon. Dito ka natitira. Kailangan mo munang gampanan ng pagiging asawa sa ayaw at sa gusto niya. Kami ang masusunod ni Crisostomo pagdating sa bagay na to. At alam na Jeremy ang bagay na yon. Bumaling si Victoria sa lahat ng kasambahay. Siya si Trixie. Siguro naman narinig niyong balita sa pagkakaroon ng asawa ng inyong amo. Siya ang asawa ng aking anak. 5 taon silang di nagsama kaya hindi niyo siya kilala. Simula ngayon, ituturing niyo siyang amo. Ituring niyo siya na may paggalang kagaya ng inyong paggalang sa akin. Jeremy? Tawag sa akin ni Trixie nang talikuran ko sila. Pasensya ka na. Stop acting like you did not want this, Trixie. Ani ko bago sila tuluyan ng iniwan. Pero di pa ako nakakalayo ng maramdaman ang pagtama ng matigas na bagay sa likuran ko.
Maririnig sa malaking sala ng aking bahay ang pagkabasag na isang flower vase na ibinato sa akin ng madrasta ko. Huwag na huwag mong babaliwalain si Trixie sa aking harapan, Jeremy. Nagtagis ang bagang ko. Ako ang anak ng kanyang asawa, subalit mas magaan ang trato niya kay Trixie. Sa kabila ng galit niya, nagpatuloy ako sa pag-alis. Narinig ko pang pag-aalo ni Trixie para dito magalit sa akin. Pagdating ng study room, agad kong nilinis at tinabi ang mga gamit na itinuring kong kayamanan. Inabot ako ng 2 oras sa pag-asikaso sa mga to. Sir, kumatok si Tom. Inabutan ako ng isang tasa ng kape. Pinapabigay ni Ma'am Trixie. Sir, nakita nila ni Inday na may nilagay siya sa kapeng to. Nang makaalis si Tom, tinapon kong laman ng tasa at baliwalang nagpatuloy. Jeremy! I stood up and gazed at her with a cold stare. May nakapagsabi ba sa'yo na hindi ka dapat pumapasok nang hindi kumakatok? Asawa mo naman ako sa papel. Malamig kong putol sa kanya. Lumapit siya, hinawakan ang mukha ko at mabilis akong hinalikan. Napaigik siya sa sakit nang tumama siya sa malamig na sahig nang itulak ko siya palayo sa akin. Ano bang kailangan kong gawin para bumalik ka sa dati, Jeremy? Bakit di mo ako magawang mahalin katulad noon? Tumayo si Trixie. Sinimulang alisin lahat ng saplot sa kanyang katawan. Walang magbabago. Kahit maghubad ka pa sa harapan ko, Trixie. Wala. Bumalong ang luha sa mukha nito. Nang dumako ang mga mata nito sa mga gamit ko, tinuturing kong kayamanan na nasa ibabaw ng mesa ko nang inig ang kanyang labi. These things was taken when we're still in a relationship. Huwag mong sabihin na... Tumingin ako diretso sa mga mata niya. Tahasang inamin na sekretong matagal ko nang itinatago sa iba. Yes, and they are my treasure, Trixie. My one and only treasure. Lumapit ako sa kanya at walang kasing lamig na tiningnan. Now you know. Stop pretending that I love you back then. Tandaan mo, nakipagrelasyon lang ako sa iyo noon dahil sa kagustuhan ni Mommy. Yun lamang yun. Trixie, yun lang ang dahilan at wala nang iba pa. Libo-libong sakit ang dinurot noon sa puso ng babae. Nanginginig ang kamay nito habang nakatakip sa labi. No, hindi yan totoo.